Taong 1971, sa isang lugar ng San Andres, Catanduanes, nababalot ang mga naninirahan doon sa sobrang takot dahil sa mababangis na mga aswang at sa ataol na lumulutang sa hangin tuwing sasapit na ang dilima. Kaya halos lahat ng mga tao doon ay hindi na lumalabas sa kanilang mga tirahan kapag sumasapit na ang alas 5 ng hapon. Kasi iyon din ang oras na madalas na nagpapakita ang ataol na lumulutang at humaharang sa mga kanilang dinadaanan. Ano bang nangyari sa lugar natin, Ignacio? Halos gabi-gabi na lang may namamatay. Biglang tanong ni Aling Marta sa kanyang asawang manggagamot. Huwag kang mag-alala, Marta, dahil nararamdaman ko na malapit nang dumating ang tagapagtanggol nating lahat. Dahil naririnig ko na sa hangin, sa tubig at sa lupa na malapit na siyang dumating upang iligtas tayong lahat sa mga kampo ng kadiliman. Sagot naman ni Mang Ignacio sa kanyang asawa habang nakatanaw sa kalangitan. Palagi mo na lang yang iniisip at sinasabi. Subalit hanggang ngayon, hindi mo pa kilala kung sino ang tagapagtanggol natin na sinasabi mo. Baka pagdating nun, dito sa ating lugar, iubos na tayong lahat. Sagot naman ng kanyang asawa. Hindi na muling sumagot pa si Mang Ignacio dahil hindi rin niya alam kung kailan talaga ang eksaktong araw ng pagdating nito sa kanilang lugar. Kaya huminga na lang siya ng malalim habang nakapikit ang dalawang mata. Sa kabilang banda naman ay ginabi na ang pangkat ni Miguel sa kagubatan habang sila ay nangangaso. Halos wala na silang nakikita sa kanilang dinadaanan dahil sa mga punong kahoy at nagtataasang mga damo. Maliban lang sa bilog na buwan na nagsisilbing liwanag nila sa daan. Hanggang sa biglang humarang sa kanilang daanan ang isang ataol na lumulutang sa hangin. Halos nagimbal silang lahat dahil sa kanilang nasaksiyan. Kaya napatras sila sa sobrang takot dahil sa buong buhay nila ay ngayon lang sila nakakita ng kabaong na lumulutang sa hangin. Kaya ang tatlong kasama ni Miguel ay biglang tumakbo ng mabilis na halos hindi na umaapak ang kanilang mga paa sa lupa dahil sa sobrang takot sa ataol na lumulutang sa kanilang harapan. Tumakbo ka na, Miguel! Tumakbo ka na! Baka ano pang gawin sa'yo ng ataol na yan? Sigaw ng isang kasama ni Miguel habang tumatakbo ito papalayo sa kanilang kinaroroonan. Ngunit si Miguel ay tila alam niya na ang kanyang gagawin dahil lagi itong nakikinig sa mga kwento ng kanyang lolo nang nabubuhay pa ito. Kaya bigla niyang naalala ang sinabi nito sa kanya. At ganito ang sinabi ng kanyang lolo. Apo, kapag nakakita ka ng kabaong o ataol sa iyong harapan na lumulutang sa hangin, ay bumalik ka na sa iyong pinanggalingan. Kung matapang ka talaga at nais mong tumuloy sa iyong pupuntahan, ay wag na wag kang dadaan sa kanyang paanan. Dahil kaya ka nitong ipasok sa kanyang ataol kapag nahawakan ka nito. Ang kailangan mo lang gawin ay dumaan ka sa kanyang ilalim o di kaya sa kanyang uluhan. Kasi kapag bumangon na siya, ay hinding-hindi kanya mahihila papasok sa ataol. Sambit noon ng kanyang lolo. Kaya ganoon nga ang ginawa ni Miguel. Dumaan siya sa ulunan. Kahit nanginginig na siya sa sobrang takot. Ngunit laking gulat niya nang masilayan niya ang nasa loob dahil ang kanyang sarili ang kanyang nakikita sa loob ng ataol. Hanggang sa biglang gumalaw ito at bumangon at hinawakan siya sa balikat. Ngunit hindi siya nito mahila dahil siya ay nasa uluhan. Kaya nakatakas si Miguel sa pagkakahawak sa kanya at tumakbo siya papalayo sa ataol dahil sa sobrang takot. Grabe, nakakatakot palang ginawa kong yon. Hindi ko alam na ganun pala yung kalakas. Buti na lang, nasabihan ako ni Lolo kung ano ang dapat kong gawin kung sakali makaengkwentro ako ng ataol na lumulutang. Sambit ni Miguel sa kanyang sarili habang dinaramdam niya ang sakit ng kanyang balikat.
hanggang sa nagpatuloy na siya sa kanyang paglalakad upang hanapin ang kanyang mga duwag na mga kasama na bigla na lang siyang iniwan mag-isa. Ngunit bigla siyang nakarinig ng mga putok ng mga baril sa iba't ibang direksyon ng gubat. Alam niya na mga kasama niya ang nagpaputok ng mga baril, kaya nagmamadali siyang tumungo sa direksyon kung saan nanggaling ang mga putok. Nang makarating siya sa kinaroroonan ng kanyang mga kasama, ay laking gulat niya dahil wala na itong mga buhay at wakwak na ang mga tiyan at nawawala rin ang mga lamang loob nito. Kaya pinagmasdan niya ang buong paligid dahil alam niya na nanduroon pa ang mabangis na hayop na pumatay sa kanyang mga kaibigan. Putik na yan! Anong klaseng mga hayop ang pumatay dito? Nanginginig na sigaw ni Miguel habang nakatingin sa kanyang mga kaibigan na wala ng mga buhay. Pagkasigaw niya ng katagang yon ay dahan-dahang lumapit sa kanya ang mga nagbabagang mga mata na halata sa mga ito na naglalaway na sa kanya upang siya ay patayin at kainin na. Kaya walang tigil ang pagpapaputok niya ng kanyang baril na hawak kahit hindi niya maaninag ang mga ito. Hanggang sa bigla nga may tumalon sa kanya na malaking asong itim at kinagat siya sa braso kaya nabitawan ang kanyang hawak na baril. Ngunit nakaganti din siya dahil nasaksak niya ito ng kanyang jungle knife sa ulo. Kaya bumulagta din ito sa kanyang harapan na wala ng buhay. Subalit nanlaki ang kanyang dalawang mata nang makita niya ang bangkay ng aso na dahan-dahang nag-iiba ang anyo. Doon ay laking gulat niya dahil naging isa itong matandang lalaki na nakahubot-hubad na dilat pa ang mga mata na wala ng buhay. Kaya naman kumaripas siya ng takbo dahil napagtanto niya na hindi hayop ang kanyang mga kalaban dahil ang mga ito ay mababangis na mga aswang na sabik makakain ng laman loob ng tao. Kaya hinabol siya ng mga ito upang gantihan sa ginawa niyang pagpatay sa kanilang pinuno. Kaya sa tuwing naaabutan siya ay sinasakmal siya sa paa upang hindi siya makatakbo. Hanggang sa nanghihina na si Miguel dahil sa daming dugo na nawala sa kanya, hanggang sa tuluyan na nga siyang nawalan ng malay. Aray! Ang sakit ng katawan ko! Biglang sambit ni Miguel nang magkamalay siya sa katre na gawa sa kawayan. O gising ka na pala, iho. Huwag ka munang tumayo. Baka bumuka ang mga sugat mo sa katawan. Biglang sabat ni Mang Ignacio habang nakaupo ito sa kanyang tabi. Nasaan po ako? Bakit ako nandito? Patarantang tanong ni Miguel dahil naalala niya na hinahabol siya ng mga aswang bago siya nawalan ng malay. Nandito ka sa tirahan ko, iho. Huwag ka matakot dahil hindi ako aswang tulad ng humahabol sa iyo kagabi. Mabuti na lang at naabutan pa kitang buhay bago kanila lapain. Nakangiting sagot ni Mang Ignacio. Imposibleng hindi ka aswang dahil sa dami ng aswang na humahabol sa akin kagabi, hindi ka sasantuhin ng mga yon dahil pinatay at kinain nga nila mga kasama ko na walang awa. Sabi ni Miguel habang umiikot ang kanyang paningin para maghanap ng panlaban sa taong kaharap niya kung sakaling aswang na ito. Nagpapatawa ka ba, binata? Siyempre kayang talunin ng asawa ko ang mga aswang na yon gamit ang kanyang baril at tabak na gawa sa aserong bakal. Hindi mo kasi na itatanong, dating aswang hunter ang asawa ko bago siya naging magaling na manggagamot. Biglang sabat ni Aling Marta sa binata kung sino talaga ang kanyang asawa na si Mang Ignacio. Basta, huwag kayong lalapit sa akin. Kung hindi, papatayin ko rin kayo tulad ng ginawa ko sa matandang aswang kagabi. Sigaw muli ni Miguel kahit hindi niya na alam ang kanyang gagawin kung sakaling aswang nga ang mga ito. Miguel, ang pinatay mo kagabi ay pinuno nilang si Apo Tonyo. Kaya hindi ka titigilan hanggat hindi ka nila napapatay. Kaya kailangan mo ng birtud, umutya, upang matumbasan mo ang kanilang mga lakas
dahil hindi lang sila pangkaraniwang mga aswang. Muling sabat ni Mang Ignacio na kinabigla ni Miguel kung bakit siya nakilala nito na hindi naman niya sinabi ang kanyang pangalan. Teka, paano mo nalaman ang pangalan ko? Hindi ko naman sinabi sa iyo ang pangalan ko Biglang tanong ni Miguel dahil nakilala siya nito. Iyan ang nakaukit sa iyong dibdib sa may kwintas ng isang anghel na nagpakilala sa iyo na ikaw nga si Miguel, ang apo ng aking kaibigan na si Pedro. Isinusunod niya ang pangalan mo sa arkanghel na si San Miguel, ang anghel ng tagapagligtas ng lahat. Kaya huwag ka nang magtaka kung bakit kilala kita, dahil isa ako sa nagtanggol sa iyo nang pinanganak ka sa mundong ito nang inatake kami ng mga aswang na alagad ni Tiniente Guimo. Sabi ni Mang Ignacio. Mang Ignacio, may natagpuan na namang bangkay sa gitna ng gubat. 3 sila at tila mga dayuhan ng mga yon. Wakwak na naman ang mga tiyan. Meron na naman pong biktima ang mga aswang. Biglang sigaw ng kaibigan ni Mang Ignacio sa labas ng bahay dahil natagpuan nila ang bangkay ng mga kaibigan ni Miguel. Miguel, kailangan mo na talaga magkaroon ng birtud umutya dahil ikaw na naman ang isusunod nila. Hindi titigil ang angka ni Apo Tonyo hanggat hindi ka nila napapatay. Sambit muli ni Mang Ignacio dahil kilala niya ang mga aswang na angka ni Apo Tonyo. Hindi sila titigil hanggat hindi sila nakakaganti. Teka, saan naman ako makakahanap ng birtud na sinasabi po ninyo? Tanong ni Miguel dahil hindi nito alam ang pinagsasabi nito sa kanya. Hanapin mo ang ataol na lumilipad sa lugar na ito dahil iyon lang ang alam ko na makakatulong sa iyo ngayon. Ayon kasi sa alamat, ang ataol na iyon ay naghahanap ng bibigyan niya ng kanyang kapangyarihan kapag nagpakita ito sa isang lugar. Sagot ni Mang Ignacio dahil iyon lang ang alam niyang may tangan ng birtud. Bago pala kami atakihin ng mga aswang, nakakita kami ng ataol na lumilipad. Kaya tumakbo kami, pati ang mga kasama ko. At yun na rin ang huling kita ko sa kanila, na buhay sila. Wika ni Miguel nang maalala niya ang ataol na lumulutang sa hangin dahil inatake din siya ng bangkay na kawangis niya. Sakto, dahil nakita mo na pala ang ataol na lumulutang sa hangin, balikan mo kung saan mo siya nakita dahil doon din siya lilitaw at magpapakita kapag naamoy ka niya. Sabi ni Mang Ignacio. Teka, papaano ko makukuha ang birtud ng ataol? Biglang tanong ni Miguel dahil magagamit niya iyon upang makatakas ng buhay sa lugar na iyon. Hanapin mo nang walang takot ang laman ng ataol kung sino man siya dahil marami siyang anyo, maging ikaw o lahat ng kakilala mo, ikaya niyang gayahin. Pagkatapos, ipilitin mong kunin ang libretang itim na nasa kanyang uluhan dahil nanduroon nakasulat ang mga orasyon at mga sangkap na paggawa ng mga sandatang panlaban sa kampo ng kadiliman. Pagkatapos mo yung magawa, ilalabas sa iyong harapan ang 2 kandila na lumulutang din sa hangin. Kunin mo rin ang mga yon at ibalot sa itim na tela at umalis ka na sa lugar na yon at wag kang lilingon pa sa iyong likuran kahit anong mangyari dahil mawawalan ng bisa ang birtud kapag lumingon ka sa ataol. Mahabang pagpapaliwanag ni Mang Ignacio kay Miguel kung paano niya makukuha ang birtud ng ataol na lumulutang sa hangin. Bago mo yun gawin, binata, magpagaling ka muna dahil marami ka pang sugat sa katawan. Biglang sabat naman ni Aling Marta dahil siya ang gumamot sa mga sugat ng binata. Hindi na muling nagsalita si Miguel at muli niyang ipinikit ang kanyang 2 mata upang magpahinga. Dahil mamayang gabi ay kukunin niya ang birtud ng lumulutang na ataol na sinasabi sa kanya ng matanda kasi ayaw niyang tumagal pa sa lugar na yon. Kaya naman, kinagabihan ay nagtungo siya sa kung saang lugar niya nakita ang lumulutang na ataol at naghintay siya roon ng matagal upang magpakita itong muli sa kanya. Hindi nga nagtagal ay naamoy niya na ang amoy ng pormalina na naamoy niya nang una niya itong nakita, hanggang sa nagpakita na nga ito sa kanya habang lumulutang sa hangin.
Ngunit hindi na siya nakaramdam ng takot dahil ang nais lang niya ay ang makuha ang birtud nitong hawak. Kaya dahan-dahan na siyang tumungo sa ataol na lumulutang at doon pa rin siya dumaan sa uluhan nito upang wala itong lakas kapag nahawakan na siya. Hanggang sa bigla nga itong bumangon at nakita niya ang mukha nito nakawangis ng kanyang lolong namatay. Naaagnas na ang bangkay nito habang nakasakal sa kanyang leeg. Halos hindi na siya makagalaw ng oras na yon dahil sa higpit ng pagkakasakal sa kanya ng bangkay nakawangis ng kanyang lolo. Kaya pinagsusuntok niya ang mukha at katawan nito upang bitawan siya dahil hindi na siya makahinga ng maayos. Ngunit tila isa itong bato na hindi tinatablan kahit ano pang suntok ang gawin niya. Kaya kinuha niya ang jungle knife na pinamana sa kanya ng kanyang lolo na nakalagay sa kanyang tagiliran at sinaksak niya sa leeg nito dahil nandidilim na ang kanyang paningin. Doon ay dahan-dahang lumuwag ang pagkakahawak sa kanyang leeg ng bangkay at nakita na rin niya ang uluhan nito at ang libretang itim. Kaya bigla niya itong kinuha habang pilit pa rin niyang ibinabaon ng kanyang kutsilyo sa leeg ng bangkay. Mamahinga ka na! Mamahinga ka na ng tuluyan kung sino ka man dahil ako na ang bagong nagmamay-ari ng iyong kapangyarihan! Biglang sigaw ni Miguel at hinugot niya ang kanyang kutsilyo sa leeg ng bangkay. Pagkakuha niya ng libretang itim ay agad ding lumitaw ang dalawang kandila sa kanyang harapan. At umiilaw pa ang mga ito na hindi namamatay sa ihip ng hangin. Kaya nagmamadali din siyang kinuha ito at nilagay sa telang itim at kusa lang namatay ang sinag nito nang kanya itong naibalot. Ngunit habang papaalis na siya, ay biglang tinawag ang kanyang pangalan ng kanyang tatlong kaibigan na pinatay ng mga aswang. Nais niya man lingunin ang mga ito ay hindi niya ginawa dahil naalala niya ang sinabi ni Mang Ignacio na kapag lumingon siya ay mawawalan ng bisa ang kanyang nakuhang birtud. Kaya nagpatuloy ang kanyang paglalakad habang pumapatak ang kanyang mga luha dahil hindi man lang niya pinansin ang kanyang mga kaibigan na humihingi ng tulong sa kanya. Pagkarating niya sa tirahan ni Mang Ignacio, ay kinabahan na naman siya dahil napakaraming dugo ang nagkalat sa lupa. Hanggang sa nakita na lang niya ang bangkay ni Aling Marta kasama ng ibang aswang na nakabulagta sa lupa. Miguel, tulungan mo kami. Natapusin ang kasamaan dito sa aming lugar. Miguel, alam ko na kaya mo silang tapusin sa pamamagitan ng hawak mo ngayong birtud. Maawa ka sa amin. Tulungan mo ang mga taong natitirang buhay sa baryong to. Huling sambit ni Mang Ignacio kay Miguel at agad din siyang namatay. Ayaw sanang pakinggan ni Miguel ang sinabi sa kanya ng matanda dahil tatakasan na lang sana niya ang mag-asawang ito, pati ang mga aswang upang makalabas na siya sa baryong iyon na ligtas. Ngunit kinokonsensya siya dahil sa 2 beses na rin nailigtas ng matanda ang kanyang buhay. Kaya binuksan niya ang libretang itim at naghanap siya ng sandata na panglaban sa mga aswang. Nakita niya roon kung paano gumawa ng bala ng baril na may lamang orasyon at sagradong mga halaman na makikita sa loob ng bahay ni Mang Ignacio. Kaya iyon ang kanyang ginawa, magdamag, hanggang sa inabutan na lang siya ng umaga. Pagkatapos niyang ihanda ang baril ni Mang Ignacio at nagawa niya ang mga bala, ay gumawa din siya ng mga patibong sa buong bahay na nakita rin niya na nakasulat sa libretang itim. Alam talaga niya na babalikan siya ng mga aswang dahil may orasyon siyang nakita sa libretang itim na kayang maamoy ng mga aswang ang kanyang dugo kapag sinalin niya sa tubig na may kasamang orasyon. Alam din niya na totoo ang mga nakasulat sa libretang itim dahil nakasulat ito sa kakaibang lingwahe. Ngunit nababasa niya ito at naiintindihan kapag sinisindihan niya ang isa sa mga kandila na kanyang dala. Habang nagpapahinga si Miguel ay bigla siyang nagulat dahil bigla na lang may sumigaw sa labas ng bahay na tila nasusunog ang katawan nito. Paglingon niya ay masyado nang madilim sa labas ng bahay
Kaya napagtanto niya na sinasalakay na siya ng mga aswang dahil kitang-kita niya kung papaano nagliyab ang dalawang aswang sa ginawa niyang patibong. Hinanda niya na ang kanyang baril na may bala na gawa sa halamang gamot at orasyon na galing sa libretang itim at nagtago siya sa dingding na may butas upang makita niya ng malinaw ang mga aswang na nakapaligid sa kanya. Kahit ang mga nagbabagang mata ng mga aswang ay kanyang nakikita, pinapaputukan niya ang mga ito. Doon ay napangiti siya dahil sa tuwing natatamaan ang mga nilalang ay agad itong nagliliyab at sumasabog. Kaya patuloy niya iyong ginawa hanggang sa naubusan siya ng bala. Halos hindi niya na alam ang kanyang gagawin ng oras na yun dahil dahan-dahan nang lumalapit sa kanya ang hindi mabilang na mga aswang upang siya ay patayin. Dahil sa kadiliman ng kanyang paligid ay naisipan niyang sindihan ang kandila na kanyang hawak. Doon ay laking gulat niya dahil nakaharap na sa kanyang harapan ang tatlong aswang na gusto siyang patayin habang naglalaway ang mga ito. Ngunit nagtataka si Miguel kung bakit tila walang nakikita ang mga ito. Para silang mga bulag na inaamoy ang buong paligid ng bahay dahil hindi nila makita ang kanilang bibiktimahin. Ito palang kapangyarihan ng kandilang to. Gagawing bulag ang aking mga kalaban. Bulong ni Miguel sa kanyang sarili at dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang jungle knife upang isa-isahin ang mga aswang na nakapasok sa loob ng bahay. Halos walang nagawa ang mga aswang kay Miguel dahil hindi nila ito nakita. Halos wala na ring natira sa kanilang lahat na pumasok sa loob ng bahay. Kaya kumaripas na lang sila ng takbo dahil isa-isa na silang pinapatay ni Miguel ng walang awa. Magmula noon hindi na inatake pa ng mga aswang si Miguel. Naging isang manggagamot siya sa lugar at naging tanyag sa kanilang nayon bilang isang manggagamot na may taglay ng birtud ng ataula. At dito po natatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. So yun, bali kung mapapansin po ninyo, actual na tayo nagre-record at saka may video nang nakatutok sa atin habang nagbabasa kasi yun yung bagong policy ni YouTube, no? So, sa ngayon, monetize pa ang channel natin. So, sana hindi tayo tamaan ng bagong policy ni YouTube. At ginawa ko, kung mapapansin ninyo, iilan na lang yung videos dito. Bali, pang-anim to, itong uploads na to. At lahat, pinrivate ko na. Yung iba, binura ko na lang para makaiwas tayo sa parusang ibibigay ni YouTube sa atin dahil sa bagong policy. So yun lang, sana magustuhan nyo ang mga kwentong i-upload natin dito at huwag nyo kalimutang mag-like at subscribe kung bago pa lamang po kayo dito sa akin channel. Maraming salamat po, ingat po kayo palagi. Hanggang sa muli.